Mga kapuso, tropical depression na ang binabantayang sama ng panahon na nasa Philippine Sea. Tinatawagin ngayon ng pag-asa na bagyong Quiapo. Mula nito magdamag, dumami pa ang mga lugar na isinailalim sa tropical cyclone wind signal. Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang mga isla ng Babuyan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province at ng Ifugao, buong Ilocos Norte at northern portions ng Ilocos Sur at Aurora. Namata ng pag-asa ang bagyong Quiapo sa layong 875 kilometers silangan ng Central Luzon kaninang alas 8. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Base sa forecast track, bukas ay posible itong maging tropical storm at tutumbukin ang extreme northern Luzon. Maaari itong dumaan malapit sa northeastern portion ng mainland Cagayan at dadaanan din o kaya'y maglalandfall sa Bubuyan Islands bukas ng hapon o gabi. Umaga o tanghali ng Sabado, posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo. Magpapaulan din ngayong araw ang trough o buntot ng bagyo sa Bicol Region, Eastern Visayas at Romblon. Hanging habagat naman ang magpapaulan sa Mindanao, Occidental Mindoro, Palawan at ilang bahagi ng Visayas. Maaraw at maayos naman ang panahon dito sa Metro Manila at ilan pang panig ng Luzon pero posible pa rin ang mga local thunderstorm o biglaang pag-ulan lalo na sa bandang hapon o gabi. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Pag-asa Bulletin kaugnay sa bagyong Quiapo. Nakaranas na masamang panahon sa ilang lugar sa Mindanao. Kuha yan sa Polomolok, South Cotabato. Nagtulong-tulong ang ilang lalaki para hindi matangay ng rumaragas ang baha ang ilang motorsiklo sa barangay Cannery Site. Ayon sa upload ng video, biglang bumuhos ang malakas na ulan doon bandang hapon. Naitayo at naitabi rin kalaunan ang mga natumbang motorsiklo. Walang naitalang sugatan sa insidente. Balik! Anak, patay na! Dahil din sa matinding pagbaha, naging pahirapan ang pagdaan ng mga motorista sa kalsadang yan sa barangay Mandug sa Davao City. Ilang motorsiklo at pedicab ang tumirik ng piliting tumawid. Humupa rin kalaunan ng baha at nakadaan na ang mga motorista. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang naranasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Disgrasya sa Rodriguez, Rizal. Patay ang dalawang lalaking rider matapos araruhin ng 10-wheeler na nawalan umano ng preno. Balita hatid ni EJ Gomez. Nagkawasak-wasak ang motorsiklong yan sa gilid ng Payatas Road sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal nitong Miyerkules. Ang rider tumilapon sa may railing ng kalsada. Humambalang naman sa gitna ng Payatas Road ang isa pang motorsiklo. Humandusay rin sa gilid ng kalsada ang isa pang rider. Nangyari yan matapos silang araruhin ng isang dump truck. Sa bahaging ito sa gilid ng highway nakarating ang 10-wheeler matapos sumalpok sa railing, kumalang sa simento at bumangga sa puno. Ang 26 anyos na driver nawalan umano ng preno ayon sa pulisya. Habang nandun siya sa may boundary ng Quezon City at Montalban, ayon sa driver ay naramdaman niya na nawawala na yung kanyang preno. Sinubukan niya itong igilid o itabi. Subalit hindi niya nagawa. Dahil yung lugar ay pababa, sa pwersa at bigat ng dala niyang truck, ay dumiretso sa kabilang linya kung saan itong dalawang motorsiklo na nasangkot ay paakyat naman sana ng Litix area. Ayon sa pulisya, ang biktimang naipit sa salpukan, trabahador sa isang pharmaceutical company na katatapos lang mag-deliver sa veterinaryo sa isang zoo. Ang isa naman na nabalian ng binti at paa, tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na naka-assign sa Quezon City Jail. Isinugod sila sa ospital pero namatay kalaunan. Ligtas ang pahinante, gayon din ang truck driver na inaresto ng pulisya. Ayon sa driver, bumiyahe sila mula Tagaytay patungong Rodriguez, Rizal para maghakot ng graba. Nawalan daw ng preno ang minamaneho niyang 10-wheeler. Pagliko po sa may ibabaw pa lang po, nawalan na po ako ng preno kaya ginawa ko naman po lahat ng mga kaya ko para po may maiwasan, kaso nga lang po hanggang doon lang po, sagad na po yung liko ng truck eh. Sa pamilya po, humihingi po ako ng tawad, hindi ko naman po kagustuhan yung nangyari. Sasampahan ng truck driver ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.
Matindi ang hinagpis ng kaanak ng 31 anyos na si Christian Aranda na 2 taon pa lang daw sa serbisyo sa BJMP. Nagsisimula pa lang po yung pangarap niya sa buhay. Kakapropose niya lang po sa jowa niya, hindi pa sila nagkakaanak. Lahat po yung natapos dahil sa aksidente na to. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Kasunod ng sunod-sunod na oil price hike, nire-review na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang mga hiling ng taas pasahe. Ayon sa LTFRB, magre-recompute sila ng posibleng fare hike adjustment batay sa hiling ng ilang transport groups. Ang grupong Manibela humihingi ng 2 pisong dagdag sa pamasahe, habang 10 piso naman sa grupong Piston. Sabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na bumisita sa rally ng Manibela kahapon, pinag-aaralan din nila ang posibleng pagtaas sa 15 pesos ng fuel discount na ngayon 10 pesos kada litro. Makatutulong daw ito sa mga tsuper at posibleng hindi na kakailanganing magtaas pasahe. Sumagot ang prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Senator Judge Robin Padilla tungkol sa kanila sa paglilitis kahapon. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. The prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. As we say, it is the nature of the beast. Siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Talbog sa inyo. Sa isang social media post ni Padilla ngayong umaga, sinabi niyang parehong layunin ng mga taga-usig at depensa ay hustisya na anya'y dapat maging neutral. Kapag pumili ito ng panig, nawawalan anya ng katuturan ang hustisya at nagiging panghaapi lang. Bago nito, pinuna rin ni Padilla ang mga nag-ingay sa gitna ng paglilitis. Humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan dahil dito. Paliwanag niya, hindi maiiwasang mag-react ang mga abogado sa gitna ng paglilitis. Papaliko ang van na yan sa National Highway sa Barangay Paquigne sa Minglanilla, Cebu nitong linggo nang sumulpot ng isang motorsiklong nag-counterflow at bumangga sa van. Natumba ang rider. Sa isang social media post, inamin ni Dumanhog Cebu Mayor Gungun Hika na siyang nagmamaneho ng motorsiklo. Sabi niya masyadong matagal ang traffic light sa lugar kaya nangamba raw siyang maabutan na naman ng stop. Nag-counterflow siya nang makitang maluwag daw ang kabilang linya. Aminado siyang mabilis ang pagpapatakbo niya. Hindi rin niya alam na may U-turn slot sa area dahil ang akala raw niya no left turn sa buong Minglanilla. 3 buwan pa lang daw ang kanyang motor at meron itong temporary plate number. Iniligay niya raw ang plaka sa bag dahil maluwag umano ang pagkakakabit nito. Ayon sa pulisya, nagkasundo ng magkabilang panig kaya wala nang isasampang reklamo laban sa alkalde. Sinagot daw ni Hika ang gastusin sa pagpapagawa ng van. Isinailalim naman ng LTO Region 7 sa 90-day preventive suspension ang lisensya ni Hika at naka-impound ang motorsiklo niya. Nagsorry ang alkalde sa pagkakamali at sinabing handa niyang harapin ang investigasyon ng LTO, pati na ang suspensyon ng kanyang lisensya.